Maing udto Subo, maing udto Pilipinas, kini ang Beyond the Headlines dinhi atong iyagyag og ibisto ang mga abuso. Atong tabangan og pangita og solusyon ang mga problema. Ug labaw sa tanan, palanugon ang tingog sa komunidad. Adlaw karon nga Biyernes, September 29, 2023. Ako si Luigi Flores. Ug ako si Mildred Galarpe, maayong pagpaniud to. Yes, Friday na. yun. Weekend na ugma. Finally, og pista ron sa Argao ha, pista ni Senyor San Miguel. Okay. murag lam- Uy, magbahali publiyo, pa mga mamista day, tas inyo publiyo kay pista sa Argao. Uy, pista din Mao. laron. Luigi, karong utuha, aduna kitay bisita. Kaning atong bisita, dili ni siya kanang si tawag anak kanang this is Stranger? di siya stranger Siya bago. sa media kay si Ma'am Malu Guanzon Apalisok. Kuan po ni siya, haligi po ni siya sa media before siya ni undang kay nag-volunteer siya karon sa Daghan actually. Mm. Hello. Hello. Mayong uto na itong tanan. Luigi and Mildred, thank you for having me. Sa noon Kining dako sab kayo ning dungog nga ni ako diri karon between two young, dynamic nga mga media professionals nga nalipay jud ko gani ako ron dinhi kay sige lang ang istorya ni Mildred nga kanusa ka ko nga kunuhay masaag diri ba. And now finally I found myself between you two nga malipayon sab kayo nga mo paambit sa inyohang precious airtime to promote and to raise the visibility of a very big church event come November 7 and 9. Oh, Okay ni mao ang National Retreat for Priests 2023. Nga gipasugdahan sa Cebu Archdiocese through the Catholic Bishops Conference of the Philippines ug ang naka-significant gyud ini no Luigi and Mildred is that ang nag-power sa preparations mao ang mga laiko, mga lay movements in the Archdiocese ug makita gyud ko actually ang kanang ilahang ka madasigon no kanang ilahang energy nga kanang makaingon ko nga makatakod man din ang ilahang Ilang energy, no? Ilang kadasig, oo. to do this I would say gargantuan task in the service of the city of kining mga kaabag nato no sa simbahan nga Katoliko sa Sugbo. Okay. So, nag-mention man ka mamaluan ng National Retreat for Priests 2023. Kanang pwede matagaan mi mo ni mo gamay nga background o anang unsa ni siya nga event, unsa ni siya nga dako. We will be gathering 3,000, at least 3,000 priests all over the country diri sa Sugbo. So, daghan-daghan ni unsa ni siya nga event about mamalu. Mildred and Luigi, ang labing katapusan, ang previous nga National Retreat of Priests was held in the National Capital Region in 2010. No? Uy, been a Unya, long gitambungan sabto sa 5,000 to ka mga kaparian sa tibok ka nasod og nasab gani mga priests based abroad who went home no para lang gyud pagtambong adto nga gathering tungod kay murag kusog sab kayo ang hatak ang katungtuang attraction sa ilahang retreat master who actually is the kining preacher in the papal household nga way lain kundi si karon cardinal na Rainerio Cantalamessa. Abot sugat ba mo sa iyang nga mga reflections ini sa nakalain-lain nga mga religious sites but mao to ka kadako sa crowd o nindot sab kaayo ang ilahang nga lugar kanang output adtong panahona. Now, this was supposed to be the NRP was supposed to be held in 2020 I think pero COVID man. abdan man sa pandemic no so that and that was supposed to be a kanang kabahin unta to sa atong kasaulugan sa 500 years of Christianity. Timing unta, timing. Mao gyud. But karon mao ni ang ato nga paabot nga mahitabo diri sa ato ang dakbayan. And we did come up with a lot of campaigns para gyud nga ma-promote ba no mahibaw ang katawhan aning atong dako kaayo nga kalihukan. Ang
nag-power, gigamit na ko ang word nga power tungod kay dako kaayo nga kalihukan, no? 3,000 to be housed in different hotels o mga lugar diri nga pwedeng ablihan para mga retreat houses in fact nga mo accommodate usab sa mga kaparian from all over the country. This is not just a retreat actually. Usasab ni siya ka okasyon nga ang kining mga kaparian kana bang mag-meet ba no? in a setting wala kaayo sila trabaho, no? But really to just touch base with their friends o sa uban pa nila usab nga mga previous baka mga relatives nila sab nga naa sa religious community. So they really look forward to this event. Ug mao ni siya ang dako kaayo nga kalihukan nga kanang busy kaayo ang kanang Catholic Charismatic Renewal Services International. Kini siya Luigi and Mildred, international ni siya nga kapunungan nga ang how do you call it, coordinator for Asia and Oceania, waylain kundi lang atong national nga or rather ang kining overall nga chairman karon sa executive working committees of the NRP 2023, waylain kundi ang naila og girespitaan, no, nga lay leader nga si Fe Barino. Actually dread ang kining ato man nga gi-schedule unta si Fe today, no, but to join you. Oo, actually siya magyud unta ang mangulo ini, but unfortunately murag na siya importante sa kaayo nga giatiman karong panahon na, but we'll never know basin og maapas lang unya to siya. Matunga lang niya kalit. Yes. Oo, yes. So ingon ana karon ang setup, no, nga mga lay movements, ang kanang Marian Solidarity o uban pa nga mga kapunungan ubo sa Archdiocese of Cebu nga for the very first time Mildred and Luigi mo angkor ining maong dako kaayo nga kalihukan. And kini siya dili magud mo andar nga wala kay resources and Yes, logistics. tinuod. Oo. So they also came up with a fund drive nga gitawag nila og Holy Pads. Anchored by the very popular Father Shiano Ubod. Ug ang iyang kanang gitarget ini nga ma-raise para sa mao nga kalihukan karong November 7 and 9. 7 to 9 is 10M, no? And that is Dako, really, yes. dako kaayo gyud nga logistical requirements ba. Pero miraculously nakahipos na, naka-raise na karon si Father Shiano Ubod og mga I think a little over 2 million. Ay, wow, dako So lugar ang kanang na ang target nga gitan-aw niya nga 10M. Well, na pa may upat ka semana. Who knows, no? Kaya kung mo marka si Father Shiano og mga 100K every week, madara yun, no? Dagamay na lang ang taplanan sa mga organizers o sa Archdiocese of Cebu. Pero ang nindot po ani karon tungod kay ang nagkalain-lain nga mga corporate establishments, mga NGOs sa related sa simbahan, nakabantay pud mi nga napod sila desire to help logistically or sa unsang paagiha. So ingon ana ang mga preparasyon karong panahon. So, daghan-daghan sa ning 3,000 ka mga kaparian mamalo, no, to nationwide nya kanang ang logistical o ang pagkanang accommodation na lang nila ani pag ari nila katong tuas basilan layo gito siya bihion. Actually pag hisgot na mo ni in another TV station Dread, diha gyud pare nga nanawag sa iyang paryente diri sa Cebu. Kay nagingon nga kanang ang iyang kuno nga resources kutob lang sa pamasahe gikan sa Davao padung diri sa Cebu, pero ang iyang nga registration mura og drawingonon pa kuno. So mao na nga pagkadungog nila nga about this situation, nagi mga tao nga niingon nga sige, mo-contribute ko kay if you have 25 people contributing 100 pesos, ma-covered na ang 2,500 nga registration fee. So ingon ana ra gyud ang
kanang Kanang pamaagin. 2,500 nga registration, kanang pwede ra gina ang kunon aning mga daghang extra nga mopalit lang og mga shoes nga usa lang ka sapatos mo about nag 2,500. So pwede ra gina nato i-save for another day nya atong i-sponsor atong kaparian nga maka-appeal aning maong dako nga event nga allow nila nga have that retreat kay kinahanglan pud na nila gyud in town. That reminds me of a story I heard, no, Luigi and Mildred. Nga kanang, ug na ako no kay katapusan nga 50 or 100 pesos. And then na ako no iniduol nimo nga papustahong kag luto. Oh. and then somebody also, approaches you kay nangayo og hinabang for a particular kanang yung dire ba, emergency. So asa man gyud kuno nimo na ihatag ang imong 50 sa luto ticket that gives you a prospect, no, a chance of a lifetime nga mamilyonaryo ka, mega millionaire ka. Yes. O baka diri sa imuhang kaila nga nangayo kinabang moingon nga iyaha lang bayluan iyang huwaman, pero actually wa na gyud na chance kinta nga mabalik pa nimo. Now, between the two, asa man kuno ang imuha nga pilion? Kiri kanang na ang prospect of becoming manid o daghang kay kagkwarta o kining usa ka tawo nga Nanginhanglan kaon. nang hinahanglan ug ang imong hinabang will resonate into all eternity. Mao nay kanang matats ko ingon ana nga mga anecdotes ba? Because nahitabo man gyud ni. And so naara gyud na nato no nga asa nato ibutang ang atong and to think that this may be your extra resource. Yes. So mo na nga hinaot nga Yes. kanang muhatag ta sa atong mga hinabang karong panahon, especially for our priest. Diba ka, BJ and Mildred, kanang tao raman ta, no? Yes. And then, daghan biatag mga pare nga nahibawan nga, dili kayo ta, malipay. That's true. Oh. Kayo Murag nasaag sa gamay ba? Nilihis sa gamay. Nasimang, bitaw, no? But, pagkadungog na ko sa kanang statistics nga, for every, because we are a country nga overwhelmingly Catholics. Yes. 108 million kapin. And 78% of that is Catholic. That's true. Even here, diri bitaw sa Sugbo. ato ang probinsya sa Archdiocese, Sugbo, among 33 highly urbanized cities, ang numero 1 gyud nga HUC nga kinadaghanan og Katoliko, Mandawi City. Oh. And among all cities nga kinadaghanan og Katoliko, ang Cebu City is third. Kaya ang number 1, I think, ang dito man sa Bicol region, could be Naga, and then Tacloban sa Eastern Visayas. O ang Cebu City, mo ikatulo nga, kanang whose religious affiliation is Catholic. Catholics. So muna nga, Percentage-wise, no? percentage-wise, Luigi, so that kinibitang maghisgota og mga events nga ingon ini, and we, plea for support, para nako kining, ang nakadindot ini kay dili man gud sirado ang huna-huna o kasing-kasing, mura ra og agayan lang gyud nato nga kanang kuhiton lang nato nga lang yun, mutabang oo. nga ato lang yung sangpiton ba. Bitaw. And that what makes Cebu really the place to be, ha, para nako. Oo. The heart of Christianity kay diri gyud ang pagsugod. Unya ako sa Mildred, no, kanang we did have some conversation paghatag nimog training dito sa Tungkop Minglanilla nga ang Sunstar Online nagyud siya mga kanang material nga intended for spiritual nourishment, no. That's true. Oh. Nalipay ko niya na kay kanang kung ato lamang guding pasagdahan ang kinibitang content karon nga makalabad bitaw, no. Walay nalipay ko nga ingon ana ang strategy sa Sunstar because diri biya nagsugod ang Christianismo, and that should be really in our DNA, no. Kita nga mga sakop sa media nga dili nato we do not
overlook it nga ato gyud na siyang hatagan Yan, o value. value. I like it. Kanang dili lang namo gihatagan og kanang nourishment ang inyong mga hunahuna, ang inyong mga opinion, but also ang panginahanglan po sa ato ang spiritual. Dili man sa kay mi mura kaming si Luigi kay kada Bernes na siya ato sa Santo Niño kay siya may magda sa sibot. But everybody ang kasagaran gyud sa mga Cebuano, mga Pilipino kanang grabe gyud og ano sa pagkakatoliko. Yes, and I think that's because nga dinhi nagsugod ang atong Kristyanismo tungod kay dinhi nakaplagan ang imahen sa Senyor Santo Niño. I think that's one kanang thing we always have to remember sa atong history bitaw isip Pilipino, isip Kristiyanos bitaw nga atong hinumduman pa always the grace of our origins as Christians. So morning humok kay sa atong kasing-kasing mamalo no kani mga kano pagtabang nato sa atong kaparian. Labi na sa kaparian, Luigi, kay... Yes, and then I'll just go back to that statistics nga akong gipaambit, no? Nga 78%, 78.1 I think, of 108 million mga Katoliko. Now, kini siya nga population, ang ratio niini is 1 priest is to 9,500 population. Which is makalula o sa Tagalog ba, no? Kung kana silang tanan kanang 9,500 mangumpisal na, by the time naabot na ang 9,000, bungol ng pari. Mo sang huna-huna no nga grabe ning ilahang mga obligasyon, di ba? Dili lang sila kay mosimba, nya napay mga sacramentals, napay daghan kaayo silang mga giatiman so that kung kana bang musimang sila kanang makita dayon nato, no? So mao gyud na atong gi-single out po sa ilahang kinabuhi. So naka-realize ba ko nga dili gud ni lalim ng ilahang kanang responsibilidad, no? That is that is even a vocation, no? Nga mao na lang gyud ilahang giatiman sa matag adlaw nga tanan. So hinaot nga kining panahon na November 7 and 9 og ang preparations nga gihimo karon sa Caris there is sa Cebu, sa Marian Solidarity, sa mga lay movements nga hinaot nga ang publiko ba mo tabang usab. Actually na ay gi-release ang Archdiocese sa Cebu through His Eminence Archbishop Jose Palma kining prayer for the success of the NRP. Bisag sa kana lang paagihan no nga i-appeal nato sa ato mga pag-ampo ang katug yung specific nga prayer for NRP 2023. Hinabang pud na no, it's not just kini mga resources nato nga material kana pud nindot pud na nga ato nga nga kanang ihalad ba ining mao nga kalihukan. Yes, kay kanang aside sa resources, ang challenge naman ni Muana nga on the days nga nahitabo na ang retreat nga kanang maayo ang health sa tanang tao, sa experts, sa speakers kanang ma-achieve gyud og unsa ang purpose sa maong retreat. Mao gina siya din ha. Pero mamalo sa katong mga nakadungog nato ron and willing mo provide sa ilahang resources og tabang para sa aning maong kalihukan, asa man sila mo contact or asa sila mo adto? Ako kanihang yun si Luigi, no? Nga he will read from the notes. Kaya mo ang iya nga, pareho na ba ta diring tanan nga nag-antipara, no? But anyway, here goes ang kining headquarters sa atong NRP 2023 na sa Laico Center sa ikaduhang andana sa IC3 sa Pope John Paul II Street. And pwede sab ninyo nga kontakon si Kathrina Bulitin 0995-7662-168 or Joshua Arreglo sa 094659-8715-2. Manawag mo dito, pwede mo nga mangayo sa link no para sa kining niang registration sa atong NRP 2023. So kaning NRP 2023 mo ning naapay 500 seats pa as of now available. So hasta ang lay maka apil ni
ang O mga pari lagi ni siya? 500 seats nga available nga gi-open I think atong early part of September. Wani siya on a first come first serve basis. So kanang paspas ra ba kaayo ang Ayun, registration karon, so kamo ang mga kaparian nga gusto nga mo tambong ining NRP 2023, you better reach out to the numbers nga akong gihatag kaharon nga malista mo didto og muhatag na mo daan sa inyong registration fee kaharon nga naanagyod mo dito ang inyong nga mga kit ma-reserve you. na and everything kay paspas gyud kaayo ang mga developments karong panahona. Okay. Kanang kuan man ba, mamalo, kaning ang mga parik nga mo, dayo din mo, ano din sa Sugbo alang sa retreat. Doon na ba sila unsa man ang accommodations ang organizers mo hatag niini or sila na mangita? Luigi, sila na yung mahibaw og pangita sa ilahang kapuy-an sa tulo ka adlaw nga NRP 2023. But dili raman kay ang kinirang mga 5-star, 3-star hotels ang kanang naa diri sa ato ang syudad, no? Nasa mga hostels nga barato na Safe I and was clean. told. Oo, Yeah, and I safe was and clean. told nga ang YMCA hostel bitaw Oo. na leveled up na kuno na yes. na mayo kanang bag-o kuno ang pintal. I heard nga barato ra gyud kailahang rates diha. So daghan kaayo. And gani ang kining Holy Family Retreat House, I heard nga na fully booked na gyud sila. For So this event. for this event. So ingon na ang kining response sa mga kaparian aning particular nga retreat. And I feel nga tungod sab ni sa hatak ining duha ka mga inila kaayo nga mga speakers, si Sister Breads McKenna og si Father Pablo de Escriva de Romani nga usa ka Italiano. Okay. Katong mga na mga kailang nga mga pari nga kanang willing mo sponsor sa inyong mga kailang nga pari para maka-attend ni aning maong retreat, mao lang to gisulti ni Mama Lu. Pwede mo amo ning i-display later ang kaning maong URL na diin inyong maklik nga adto ma-register. And then or if not, pwede mo mutawag Frank ato niya ning i-display nga matawagan nato si Miss Katrina Bolitin sa kaninga number 0995-766-2168. So, pwede ta matawag earlier para makapangutan na ta og unsay angay buhaton para maka-sponsor ta og pari nga atong i-register. Diba? Yes. Indulhin siya kuno ni. Kani. Ano pa? Atong September 19, I think, gilons pod sa NRP Working Committee ang usa ka programa sa radyo nga gi-dedicate gyud no para sa mao nga kalihukan. It's over the YRF from 4 to 5 p.m. every Saturday. Unya, kita ba nga kanang na sinati kayo sa trabaho sa media, we cannot be forever talk about the technical side of an event, no? So importante sab na nga mapaambit nato ang journey bitaw Yes. ini mga tao nga involved karon sa preparation, and so we add the human interest side of this event. Kaya haron sab nga ang mga tao sinati nga uy ingon ana di ang kanang kinabuhi sa mga laiko, ang ilahang struggles, no? Yes. Kay dili baya ingon nga kanang nag-volunteer ko dito, wa jud ko'y sakripisyo nga gihimo. Naagyo sakripisyo. Yes, and that's kuan pud na kanang ilaha pud na nga they have to cope with that. Yes. No? Ilaha pud na nga sa gubangon. Kay haron lang nga Makaservisyo. ma-fulfill Feel nila nila ilahang ilang commitment, no? commitment. Dread, no? Muna siya. So ang ang website de pwede ra man ni ato ni pwede sa ni ato ning basahan itiman ilan ninyo bit.ly/nrp2023. So Ato lang ning ibutang gyud sa ato ang link later para di na sila mag-memorize mo. Click na lang Bitaw. gyud click siya. na lang sila. So ato ning ibutang unya Frank. And then mamaluon sa maning holy pads. Ay kani Kini Father siya, Chano. Dred, Luigi, na ay mga misa nga i-celebrate si Father Shano. I think Sundays o on other days, I'm not too sure kung naapa siya kanang, muhatag mo celebrar magyun siya og daily masses, no? And especially on Sunday Mass, nga daghang kay mga tao gyud nga mag-atang sa kana bitong iyang mga homily nga lingaw kayo. Pakatawa. Pakatawa, so that
ang kini nga ang kini karon nga event yaha nga gi encourage ang katong mga tao nga muhatag sa ilaha nga mga hinabang pinansyal ining mao nga kalihukan. And so for every 100 pesos, I think ang kanang campaign ni Father Shano, that is one slot. Sa asa ni nga slot, ma'am? Sa Para sa mo attend. Para sa mo attend, no? And so ang katong mga tao nga mo contribute aning holy pads nga campaign ni Father Shano, of course ang ma-generate nga mga funds diha will be ihatag no ngadto sa NRP tungod kay dagko man kaayod ni nga mga galastuhan. And when you say nga for 3 days, Yes. all meals included, ang kanang 2.5 Kuwang murag ra yun gyud na. og Pack. dali ra gyud kay nang Dili gyud mahurot, siya, no? oo. So ingon ana ang kanang mga challenges usab sa pag mobilize ining tanan nga mga tao, mga ang mga service nga mga gikinahanglan sa NRP 2023. So kining kuan kay gawas sa material preparation nato, doon na tayo spiritual preparation nato na nahisgutan ganina, no, pero doon ay 50-day prayer period, no, nga atong gitagana for this, no. So nagsugod na ni atong September 18. 18. Okay. Og mahuman ni siya sa November 6. So a day before the event. A day before the event. And on top of that, kinisang mga tao nga involved sa mobilization sa kining NRP executive sa mga working committees, nasab gyud tay mga spiritual preparations na ay spiritual formation. I think on October 24, and then ay commissioning nga mura og muhatag gyud ka sa imong commitment nga mo alagad ining from the preparation up to November 9. And na ako i-share po nga 2 days after this event, ang lay, no, kita, makahimo punta pagtambong sa spiritual retreat nga ang mga speakers kini ra gihapon mo ang bisita nga atong gipaabot, no? So that will be on November 11. IC3 with Sister Brids McKenna and Father Pablo Escribaro de Romani. So mo ni sila, I'm sure Luigi nga you're interested og si Mildred sab nga mo tambong ni, and the registration is only 300 pesos from 1 p.m. I think up to 6 p.m. So 11, no? November 11, pero wala pa kayo na mo ni gibuhian ang mga detalye ini kay ang focus lagi kining yung sa November 7 and 9. No, pero mas maayo na lang pod no nga naatay advance notice kabahin ni ini. And I think it's a good preparation before we celebrate Christmas, no? Luigi, no? Hapit naman mag-angat naman ng Advent niya, Pasko na dayon. Na. So, wala mga higala, adunay dakong kalihukan ang simbahan karong November 7 to 9, mauna ang NRP or the National Retreat for Priests 2023. Anhina buhaton dinhi sa Dakbayan sa Sugbo dinha sa IC3. So kinahanglan ta adunay panginahanglan for resources, financial nga tabang ug ang plabaw sa tanan ang pag-ampo alang sa kalampusan ning maong kalihukan mga higala. Okay, Luigi, sige kay para kay mo na, no, so manawagan ta sa tanan, no, nga motabang ni. Okay. Sige, Kamalu kay aduna kay mga ang ako lang as a parting shot Mildred and Luigi. Kining we do live in interesting times. Yes, indeed. Diri sa atong syudad, no? True. Kining 2016 ang International Eucharistic Congress in January nga mga pila to ka million ang itambong sa atong foot procession. 1 million kapin man to, and we welcomed like 15,000 delegates from all over the country. Unya ang ilang haragyod nga kanang ikasulti atong mao nga dakong kalihukan nga incomparable ang atong pag-mobilize sa mga tao haron lang gyud nga kanang ang event ba mamahimo nga memorable. And then human adto diha po tayo mga pagsulay, no, katong sa
Odette. I mean, sa Yolanda una. Yolanda. And then that big earthquake. Yes. That's true. And then pandemic. And then Odette. Pagita na kaginawa, naghihingalo pa ta sa pandemic, pandemic. gibirahan ta ni Gyud. Odette. So, Odette, that grabe was, dako gyud kaayo og mga challenges. Challenges, no? Yeah, dako gyud But kayo nga pagsuway. kaluoy sa Diyos, we survive all these travails, no? Yes. And then, nagsaulog ta sa atong 500 years of Christianity. Pero grabe to ka-muted ha, tungod sa pandemic. Exactly. Pero ang nakanindot sa padto because the more nga, as you say, muted, pero ang mga tao, ang ilaha nga kanang kadasig, Sig, yeah. wala gyud pud siya mapalong ba? Kanang murag simple siya, murag dili kaayo siya kanang grabe ka highlight. Dili kaayo siya kabungga, more no? on ang kanang ang True. Spiritual. ang ano sa spirituality sa mga tao. So wala siya naka-focus on the Externals. glitters and the glitters and the shimmering something ana, but diha siya sa spiritual growth sa gyud sa mga kinahiladman na tao. to. I think you're right there, Mildred, no, nga kanang ang kini nga mga mga panghitabo maka bisan pa og lisod ba, no? Somehow it brings about a personal sanctification on our part, no? Kung ato pud nga hinuktukan bitaw ang sitwasyon so that while it is true nga pertinatong kanang tiyabaw wang kaayotan naglisod ta atong panahon na, but we were able to overcome all this, and then 500 years of Christianity kini wala kay ko makasubay aning salamat Padre, pero dako pud ni siya nga kalihukan sa pagsulod na sa atong 500 years of Christianity. And then kini karon nga usa ka dako kaayo nga event nga pagatambungan sa tanan nga mga 8,000 manggundog-kuno ka mga kaparian sa tibuok Pupudan. Maybe 1/3 of that will be visiting Cebu o manghinaot nga kanang we will be gifted with good weather. Unya ang kining mga logistical nga mga requirements sa Ma-achieve security, That's true. sa transportation, It's true. sa food, o kung sa panadiha nga mahatod na to, no, anang panahon. So, kining nalipay ko nga we are living in this interesting times. Kay pag-aingnon pa, no, kining unrepeatable man. Di ba, no? So Once again, may tabuwa na repeat. mao na. So again, thank you and salamat Mildred and Luigi and the owners of Sunstar for this great opportunity. Salamat, salamat kayo. Salamat, Ma'am. Mao no, so nindo to ang gipaambit ni Mama Lu nga kanang sa bisan sa unsa na to kabisi, bisan sa daghang challenges nga niagi sa atong dakbayan, niagi sa atong mga panimalay, at the end of the day ang ato ra gihapong pagtuo, ang atong gunitan aron ta mo survive karong adlaw para sunod adlaw nga mutikang pata sa sunod adlaw, Mama Lu. Pwede ko ka shout out? Oh, sure. Shout out ko ni Fe Barino. Yes. Fe, I hope it's nothing serious. O niya mo shout out po ta sa atong pinalangga nga Arsobispo Yes. Jose Palma og ang gisangunan ni Archbishop Palma nga usasab sa mga haligi ining atong NRP 2023 si Bishop Auxiliary Bishop Ruben Labajo ug sa tanan nga mga kaparian nga mao na gi-assign ni Archbishop Palma to help the lay in making all these preparations possible o nga mahatod nato no sa umaabot nga November 7 and 9. Thank you kaayo. Speaking of Bishop Labajo, mo na siya tong parish priest dere sa Santo Rosario. Yes, o pagkabulahan ninyo, inyo ron silingan ng naariya. Okay, so mga higala, inigbalik nato after this sa atong mga sponsors. Atong hisgutan, iyawat ang kaning mga nang biktima aning mga nanguha o nangawat og mga motor. Nakadungog ining atong Sibya karon kay para taon mo malamdagan. Kay Biyernes na ko. Kay Biyernes karon nga ang katuin taon inyong nabiktima, dako in taon tong epekto sa ilang mga panginabuhian. Sa atong pagbalik ato nang hisgutan.
dinhi sa tong tulumanon sa Beyond the Headlines. It's 12:37 dinhi sa tong tulumanon. Larga ta sa atong laing mga isgutan ng Mildred, mga Okay. reklamo. Yaka, after bitaw atong nahisgutan to nato katong nahimulbulan ang iyahang motor, while gi-impound dito sa CCTO, daghan na say nagpatabang nato aning dili kani wala ni himulbuli ilang motor, why gibilin gidag gyud ang motor, gikawat gyud ang motor in town. And siguro ang uban ba maangay makasabot nga ang kaning motor man good for now dili lang siya means of transportation, but kadaghanan ani nila ilan ning gikuha kay ilang panginabuhian, gipuhon nag ang dako pa kay na og ang dili abangan ang ilang balay runon ana sa matag buwan. Sama ni Carl Jason Enriquez nga nangay-intaw ni siya og tabang kay ang kaning iyahang motor. Nangayo sila tabang, I'm asking for your help to track and trace my stolen motorcycle. Ang plate number nini ang 726GYX, usa ka Click Blue 125cc nga motor. Nahitabo ni buntag sa Lunes, alauna sa kadlawon kay murag gigamit ni sa iyang partner sa trabaho. Pagawa sa iyang partner, wa na ang motor didto. Nagbayad siya og pay parking diha sa IT Park, no? So iyang parking dito, gi-park sa iyang partner ang motor since she's going to work. After sa iyang shift, wala na ang motor. Ang nakabati lang is ang parking boy or ang attendant natulog lang unya ang iyang partner pagpukaw nangutana og asa na ang motor. Wala na din ha. Ang naalan sa siya sipyat kay nalimtan niya og lock ang motor mo. Nang nakita na to mo na mga higala ang CCTV sa maong panghitabo nga giguroy. Ang kalibugan nila, ang murag kay nganong ang sulti niya diri ha nga katunon nalimtan og lock ang maong motor, but regardless if nakalimtan og lock ang safety, ang second safety net unta is ang parking attendant. Ang parking attendant would he know also nga gikawat kay gyud sa kay may pagaguroy, di ba? Dili para nako maglisod sa ang parking attendant kay maglisod siya memorize kinsay mga tag-iya sa motor nga nagpark. The fact nga naguroy, that means iya hato. Unless og gialsa nila kay di man nimumudagan og nalak na ang motor. Pero so kana ha, ang second safety net unta diha tapita siguro builder ang ticket. Kung naay kung ang system ba nila nga inig claim nimo sa imong pay parking, di man siguro Luigi good. No. Dili man busa mo bayad lang ka, ibalik nimo okay naman ka. Wala na wala sa ticketing nga ibutang nila ang plate number ana ba? Dili kanang sa mall mo atang kag taxi ilista, airport ilista, pero di ko sure og inani kay wa mo kasuway og park og motor di Luigi. Pero kini IT Park, this is a private entity, di ba? Dili man ang city mo nagman. Dili, wala. So, mo na makita na to diya sa video nga gitabangan siya og angkas driver. Angkas driver, no? Okay, duha kuno ila duha among motor. Second motorcycle na ni namo which is second hand pod and 2 weeks pa lang sad namo. Unya ang previous owner aning maong motor is an angkas driver. So, is it the same angkas driver? Wala sa dimension? Dili ta right now, dili ta makaingon og the same angkas driver. Pero makita nato nga gitabangan siya. Gitabangan og tulod ang angkas driver nga nagmotor sa paglabang. So, mao in town na nga, please help us by sharing this video. Basin gihinay-hinay na ni og baligya ang piyesa unya mapalit ninyo. Na ang kana ra ba sa mopalit og kinawat kay makihasad ba yan na for anti-fencing. So, dili na lang isip tabang na lang nato sa nawad-an kung mupalita og pyesa, ato na lang ta sa katong klaro. Kay sahi pa pud og kamo pud ang mawad-an yang inyo pong pyesa, inyo gikanibalize gihimulbulan para ibaligya. So, kana noon ang nagpatabang na blatter na ni sa police sa diha nearest police station diha sa IT Park, but substation but mao lang na sa dako ta og matabang sa katong mga nakabantay ni ining maong motor, pwede gid ninyo i-report dayon sa police station basin ma-trace ni siya og asa ni siya nadakay.
Nag-abang pa sa nagbayad pa Bayad. sila ini unya. Wa pa maimbas. Wa nagbayad ka og something nga wa nimo magamit mo nay sakit ba no? Isod kay na kay so why ko ana na wad ang og cellphone niya wa pa maimpas hantud karon nagbayad gyapon. Wa mabuhat. Charge to experience na siya Luigi. Oh, na. Lain sad nga gikawatan sad og motor didto pod sa kani siya dinhi sa syudad sa Sugbo. Syudad na, ha? Ang kanipod didto pod ni sa San Fernando, Fernando. area. Na blatter na kuno niya na nila dito sa police station og sa barangay. Nya hopefully masulbad ning maong problema kay Puras ginhawa. Puras ginhawa in town na gyud og pangita og para ikadata sa motor Ika-impas, niya. Wa na maluya man sad ka og no mawa na din ha kay sige kag bayad sa mo lagi na sige kag bayad sa wa nimo Wa na nagamit. mo gamit. Sobrahan na Pait kay nas tanan. So I hope kanang naapatoy lain nagpatabang nato murag I think 2 others nga nawad-an pud og motor. Gikawat pud ang motor. In fact kani si F. Yeng no Habmis, ningon siya nga Abiliana na uso kuno kawat sa motor. Unsa may kaning Di sa police station? di ko ka sure ha kung ang Abiliana ba ni kani siya Carl Even Briza Simbahon. Di ko sure if Abiliana is part sa ngan. Oh. Nauso na kuno ang kawat sa motor. So Oy. magbantay-bantay ta sa katong mga naitag iya og motor kung inyo man ganinang i-park make sure nga naka-lock gid na siya and then nagyoy mga proper safety nga di na siya mabitbit or di na siya makawat. Unsa may ilak an namin dira manubila ba na ilak nila ana? Nya ra manawag mangutanas kung Lujin kay wa ko kay bawo ana Luigi kay wa ko'y motor. Si Jem la diha ba na Si Bikoy man. Okay. Mo na siya no ang kaning mga ayop ang atong mga pulis motor napping. So atong mga kapulisan mo ang importante as gina-stress kaga sa atong kaning atong mga kaila nga pulis nga hinahanglan kung adunay mga panghitabo na kawatan mo atong i-report right away sa pulis aron ma-trace aron ma-track ma-address dayon kay nanam gunos lay mga kaila mga notaryo na kay mga kanik kawatan ni og motor so kung asa man ni na area na hitabo so na basin ma-trace nila dayon og kanang ilang mga the usual suspect. Bata. Nya may usual na sila og suspect kay ini ka-recover sa motor di namtam kiha. Oh, okay. Kay hadlok kay di mo sa taganahan nga Mahasol ka. ang kinawat as evidence. So makita na ang motor usay mo bitaw nay problema sa National Bureau of Investigation kani bitong mga nabiktima sa scam, ng mga scam ba? Oo. Nitagam na ang murag naka-feel og tagam ang taga NBI kay nahug naman sila collection agent. Kay once magkasinabot na sila di naman mo porsigir og kanang kaso. So mura sila collection agent ni ining istorya. So mo nakatong there was one time nga na ay nagpatabang sa NBI atong refer sa NBI about ani nangutana gyud ang NBI unsam ka sir mukiha gyud ka ani kay para ma-address ma-stop ning maong sigig pagpangilad mo na ang mga mangingilad sa dinha na nag-lurk they're just lurking diha sa internet og kinsay mga vulnerable kaayo ilang mailad. So kung mo reklamo ta mukiha taaw maputol na ilang negosyo kay mo matpriso man sila. So, ug di ta mo reklamo aw padayon good business, happy always, sana all. Okay, I think di sa taka-blame na Mildred no sa mga kung kanang dili na mo reklamo bitaw kay kapuyan sila tasan sila sa proseso bitaw sa pagkiha, pag-file dito sa prosecutor ato police niya prosecutor, ikato prosecutor mag-hearing na sad kaduha katulo mag-hearing, ang hearing niya ang gapor ting taasa mo nang kapuya na ba? Marathon? Unsaon tamanggod nga ang atong sistema, number 1, inig-abot nimo sa prosecutor, daily day ma-resolve, kikuwang tag-prosecutors pod. Mas daghan ang kaso kaysa prosecutor. Ig-abot sa file na pod ana sa korte, daghan pod sa king kaso ngadto nga dili dayong kamatiman. Ang luoy actually, ang katong mga dinakpan. Kay, for example, ang ilang kaso, ang penalty is 6 years ra, pero nasa 7, nasa 18th year, wa pa nahuman ilang kaso. Na. Di ba? In the end, kung iniga final nga ruling, exonerated ka. You wasted 7 years of your life. Di ba? So, unsaon taman nga, inana man ang justice system sa Pilipinas, inana ka langay, inana ka ang, dili lang
tanan government agencies mo reklamo og bottlenecks. Bitaw. Kaya hasta sad kani sa atong justice system na bottlenecks pod. So ang resulta remember, kay kani mga suspitsado, innocent pa ni sila until proven guilty. Ha? Mao na siya ang rason nga nung kanang nakabantay mo sa Sunstar kanang mga picture bitaw sa dinakpan, tabunan na to ang naong. Kay even if gidakop na sila, wa nagpasabot nga guilty na sila. So until ang korte na mismo miingon nga guilty beyond reasonable doubt, that's the time nga pwede na nimo ma-expose iyahang naong. But until wala pa, atula sana silang protektaran kay inosente pa man na sila. Mabitaw ka na butangan nag-apelido ang ilang mga crime o allegedly. Nagay allegedly nga apelido. No. Okay. Sige, padayon ta mga higala. Adto ta aning problema nga gipada sa ato ni Abian Cubs. Naguol sila gamay kay nabantayan ni nila nga adunay buslot. Diha kani siya gitabunan na nila og bangko. Nagkadako kuno ni nga buslot nga naa dinha sa may Virama. Kaning mo ni gitabunan og kana siya mo na siya. Naguol na sila diha ni sa may Virama going San Carlos Girls High. Kilid ni sa kalsada gyud na ay nabuho na buslot mga 8 to 10 inches. Ang gilawmon. Ang gikahadlukan nila kay nagkadako ang maong buslot unya uwan-uwan ra ba nya ang ilawm ra ba kuno drainage kuno ni ang ilawm ani. So murag nahadlok sa din sila basig maparihan ni katong sa may atbang sa katedral ba nga ning kulapso ang daan. So may patriya, di ba? So may patriya. So mo sad ni ilahang worry. So we hope nga basig matan atong subayon ni siya kung ang barangay would be aware aning maong problema ha. Is this barangay Kalamba, no? So kay Virama man ni siya. Girls High, di ba? Oo. So atong susihon, atong tawagon ni ang barangay Kalamba kay mas may nalaning masusi nila og sayo kaysa ang pagresponde mas dako na ang damage nga nabuhat. Pero Virama Mildred is also a national road. Basig ituod na tangatos DPWH na pod. Pero ang daan, di naman ni siya ang daan. Kilid naman ni siya. Pero who's maintaining that? Is it a barangay? The DPWH? Pero bisan pa ni og DPWH ni Luigi, ang first gid mo respond ini ang barangay. So atong susihon ang barangay sa Kalamba kay kung iya po ning ibalik og labay dito sa DPWH nagkadaghan na gining atong reklamo sa DPWH. Sama sa na ay nagpadana mo bag-o balik nga hulagway karon gahapon lang ni si Kenzo Aureo nagpada siya nga hangtod karon Frank ang atong video sa Orchid Street wa na gini siya. Guinness record na gid ni nga dan ang Orchid Street nga nung duay kahumanan gid in town ni so pagkapaid na unsa naman taw ni DPWH kung dili ba ta maulaw ani nga ang usa ka dan maabtan na lang niya sa pagkaguba pero ang pikas wala pa mahuman mao na karon October November ting bagyo na sa diri sa Kabisayan no ani naman mangagi ang mga bagyo dinhi nya kitay maigo na sa bagyo sao man na kabahaan na. So mao ni siya in town manawagan ta sa Cebu City Engineering District nga unsa man taw niingon man taon to nga kanang tiwason ni siya na anay contract ni balik na ang contractor murag ni simhot ra man sigurong contractor gibilin man lang ilahang equipment wa man gyud nakapadayon og trabaho mubo ra man unta ni nga stretch pero nga nang wala pa man ni nahuman Director Rasuman. Kutob ni sa NBI, di ba? Dito ka na naikapilya. Mubo na gyud kay na nga stretch. Ambot na lang, ug nga nung pag gid na siya nahuman. Gibot na, basura Manan, saon na lang gid na. Motor nga gi-parkingan. Sa pag-agi ni mo na, that's supposed to be a road from Escario nga muling o nga to sa Don Hill Garcia, di ba? Yung waman. Sa na ni mo pag-agi di aron. Nagtangag nagdakong ganti Luigi. Mao na. I remember Mildred kanang Orchid Street diha. There was a time nga I think it was during the time of Mayor Taman siguro to nga sumpayan unta na padong dito sa Virama kanang Orchid Street. Imo na extension sa Escario ba? Frank can barely hear Luigi kuno iyahang audio Frank. Online scammers, matud pa ni Sir Luel Galarpe, online scammers are mostly targeting elderlies. Tinuod na. Especially in town, ang target yun in town kani ilang mga pensyon. Kay vulnerable man kaayo nga magtuo ba nga, uy, musaka akong mo increase akong money by this much. So, mao na in town nga, di uri mo masakitan no nga,
kato nangyawat lang to katong kwarta nga inyong giilad pang maintenance in town to pero nangyawat nga mo saka mo dako mo ni Ilang ilad ninyo. intriga ninyo, di ba? Kaning elderly man sad god, mao sa ni ang vulnerable sab sa magpataka og pislit. Let's face it, kung kinahanglan mas nato na kanang hatagan og igong pasyensya gyud ang atong mga elderly, no, especially with technology, kay they can be resistant to it. Tungod kay resistant sila, unya they want to really do things on their own po mo na ang tendency is that ilang pisliton ang dili mao. So mo nang Wala, kanang mga batanon nga adanay kuyog nga mga elderlies atong tudluan atong mga lula og lulo nga dili magpataka og pislit, dili magpataka og tubag anang mga motex nga taga kadaog ka unsaon nimo pagkadaog og wa kaning posta. why apil. Di ba? Oh. So mo na nga ayaw na lang kay daghan kay mangingilad karon bisag maasa online or offline perte gyud. Mao na. Grabe na kay ka-innovative ang mga scammers karon mga panahon na Upgrade na po din. So, wala na uso ang kuha katong SIM registration gyapon. Napamay mang text nimo nga, "Lo, unsa man ni? Abi ba na kog nangawa na ni sila naman gihapon?" Gihapon Mildred. Sus, nagtuo kag what? Gihapon. So, akong ablihan akong spam nga account ha. Oh, pwerte pang daghana. Oh, daghan pa mga puwa-puwa dia, meaning na-block ni siya sa akong messaging app sa Google. Oh, daghan yapon. Nya karon sa ato ang deadline sa SIM registration, that was like July pa. July 25. July 25. Nagyapon, September na ron. The fact na nakalusot si monkey as a picture. Oh. Something na nga ano. Munang I can now makasabot na ko nganong daghang nahadlok when they register sa ilahang SIM. Kay imo biya ng personal data, people are afraid of identity theft ba? Basin niya, lain ng picture mo gawas ngito niya, imuhang data tanan niya, lain na ni gawas nga picture. Picture sa unggoy. Delikado na mga higala. Luigi, manamilit na ta? Manamilit na ta, kay mamista tayo lang Publio J. Briones ay. Kay Pista Madero dito sa Argao, September 29, Senyor San Miguel. No? So, katong buot nga mo, tanaw pagbalik sa tong episode sa Beyond the Headlines, mamahimo ka mong makabisita sa tong Facebook page, ang Sunstar Cebu Facebook page, ang Super Balita Cebu Facebook page. Ingon man ang Sunstar Philippines Facebook page o makita sabta sa YouTube, palihog lang i-search ang Sunstar Web TV. O kung ganahan mong maminaw, you're doing something while you're writing, while you're working, and you just want to listen sa episode na to karong adlaw, pwede ra gyud ninyo mapaminaw ang Beyond the Headlines sa Spotify o sa Apple Podcast. O sa mga updates nga angay ninyong mahibawan, bisitaha ang www.sunstar.com.ph. O magkato, ang Beyond the Headlines ning adlaw nga Biyernes, Setyembre 29, tuig 2023. Dineto iyagyag og ibisto ang mga abuso. Atong paningkamutan nga mapangitaan og solusyon ang inyong mga problema. Og labaw sa tanan, palanugon ang tingog sa komunidad hangtod Lunes pohon, October 2. Ako si Luigi Flores. Uy, before mi manamilit, Luigi, giimbestigar na sa Cebu City Transportation Office ang nahitabong pagpanghimulbol sa usa ka impounded nga motor dito sa impounding area sa CCTO. Kini ang update nga gihatag kanato sa atong bag-ong traffic czar nga si Councilor Ray Gialon. Wala siya nakahigayon og tubag sa atong tawag kagahapon kay nasangit sad siya sa mga meeting. Laing kalihukan. Nitubag siya sa text mga higala nga giimbestigar na ni karon ang maong hitabo diha sa impounding area. Okay. Og mao kato ang Beyond the Headlines. Ako si Mildred Galarpe. Maayong hapon.